Lucinda, sana sa akin mo lang hiningi ang additional funding mo para sa pamilya mo. Daddy, remember the night you told me you believe in me. From then on, nagdesisyon ako na I can make this publication company na maging successful without further help from any Montemayor. Isa pa, Dad, isa pa, napakarami mo ng problema para idagdag pa ako. Pero hindi mo man lang kilala mong bagong business partner mo. Maliban doon sa mga corporation niya. Kung hindi sana pinatay ng asawa mo si Millicent. Daddy, naniniwala ako na hindi si Nestor ang nagpapatay sa kay Millicent. Lucinda, I hate to tell you this, pero we've been here more than 1 hour. Nakaputok na tayo ng more than 200 rounds. Hindi ako sanay ng ganitong pinaghihintay ng business partner mo. Darating na raw sila eh, kasama yung asawa niya. Galing yata ibang bansa. Business trip? Would you believe honeymoon daw? Honeymoon? Eto na yata sila eh. Locsin, nanunuya ka ba? Ang dami namang firing ranges dito sa Pilipinas. Ito ba pinili mo? Senator Montemayor, I'm having a business meeting here with some of my partners. Then go with your stinking whore. Iwan mo lang kami ng anak ko. Senator Montemayor, that's the last time you will talk to my wife in that manner. At ikaw naman, Lucinda, is that the way to treat your stepfather? I'm sorry, Mr. Locsin. Buhay pa ang ama ko. Okay, iibahin ko ang tanong. Is that the way to treat your business partner sa Montemayor Publishing? Kahit ako, hindi talaga ako makapaniwala na buntis talaga si Phoebe. Palagay ko naman hindi niya tayo lolokohin. At ako talaga sa totoo lang, sapik na akong makita ang magiging kauna-unahan kong apo sa tuhod. O siya. Lola? 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 Kalita! Phoebe! Si Lola, bilis! Lola? Galing ito sa auditing office namin. Outstanding loans ng Montemayor Shipping. 6 na buwan nang hindi nakakabayad. Nasaan ang pera ng shipping? Alam mo, Tita Alicia, ito nga yung pinapa-research ko kay Quarry ngayon eh. Before I forget, ito nga pala yung mga files sa NBI tungkol sa kidnapping ni Ernestina at ni Rosa Camila noon. I'm just giving that to you para may kopya ka. Just in case mawala ang kopya ko sa opisina. You'll never know. Kumusta na ang daddy mo? Bumabalik pa ba ang kanyang sakit? Ay, Tita, wala pa bang nagsasabi sa'yo? It's confirmed. Alzheimer's ang sakit ni Daddy. Pero huwag kayong mag-alala. Nasa first stage pa lang naman eh. Let's just be hopeful. Alam mo, Amanda, hindi yun ang inaalala ko. Ang inaalala ko yung mga pwedeng gawin sa kanya ng unang pamilya niya pag sinusumpong siya. Eh, di ba nga, kumanta na nga si Attorney Asturias sa mga ginagawa ni Ernestina. Alam mo, dapat harapin na natin sila eh. In time, Tita Alicia. In time. Tagal mo ah. Alam mo, kung yung mga tawan mo, hindi sana ako patago-tago ngayon. Tapos na yun. Di ba humingi ka ng tulong? Hoy, bakit parang nanunumbat ka pa ngayon? Saan mo kayo tatago? Kailangan mo muna makilala yung pinaka-boss mo, si Lisandro. Tanda mo, siya lang ang pwedeng tumulong sa'yo ngayon. Handa ka na ba makilala siya? Bakit? May sungay ba yung amo mo para katakutan ko?
Alberto, Lisandro. Si Alberto namatay na. Siya may sungay. Ako may pakpak. Kaya nga kita tutulungan ngayon eh. I don't want to hear anything about your new business partner. Ito ang cheque. Ibigay mo sa pesteng Tomas Locsinian. Kapalit nung ininvest niya sa company mo. Daddy, sana naniniwala kayo na wala talaga akong alam na siyang magiging ka-business partner ko. Sana noon pa tinuruan ko ng leksyon. But don't worry, Lucinda. Nagsisimula pa lang ang laban. Oo. Yan ang perang kailangan mo. Mami, saan galing to? Bakit? Kaninong angkan bang mas mayaman? Sa akin o sa daddy mo? Pero ma'am, nung huli ko kayong kinausap, humingi ako ng tulong. Sabi mo lahat ng pera mo nakatali. Saan galing to? Sinabi ko na sa'yo, sa pamilya pa rin natin galing yan. Okay? Pagaling mo pa, Loma. Kukunin ka na namin ni Mami, ha? Tapos doon ka na ulit titira sa amin. Ikaw magiging ninang ng baby ko. Rosa Camila, umiti si Paloma. Gusto mo yon? Gusto mo maging ninang ng baby ko? Yaman ng pamilya natin. Pero ba't ganito problema? Di ba tayo pwedeng bumili ng kaligayahan? Hayaan mo, matatapos din. Bypass lang naman eh. Alam mo na naman, tumatanda na ang lola ninyo. Kaya, hindi naman ako magtatagal. Lola, kung samahan na lang kaya namin kayo ni Guada dito sa States. Carlito, kailangan ka rito ng ating mga businesses. Bisibisitahin na lang ninyo ako ni Guada. Guada, magtatagal ka ba doon? Wala kasi akong makakasama para sa baby namin ni Carlito. Hindi naman. Well, pagkatapos kasi ni Lolo sa States, pupunta siya sa Australia. Gusto ko makita si Lolo. Tapos pag okay ng lahat doon, babalik na ako dito. Tawagin mo si Doris. Teka, Lola, akala ko po ba? Kailangan merong mag-alaga kay Phoebe dahil nagtatrabaho si Carlito. Carlito, ang ikinalulungkot ko lang ay hindi ko makikitang ipanganak ang aking kauna-unahang apo sa tuhod. Kaya, tiyakin mo lamang na dito ipapanganak yung batang yan. At pakatandaan mo na walang balyente na hindi sa San Dionisio ipinanganganak. Hmm? Apo, Lola. Magtatagal po ba kayo doon? Hindi siguro. Pagkatapos ng aking bypass, babalik ako dito. Hayop ka, Asturias? Hayop ka taga mag-double cross? Anong dapat kong gawin para ibalik kita sa poder ko? Blackmail? O gusto may labas ka lahat ng mga papeles na hindi alam ni Daddy? Ernestina, iha, alam na lahat ng daddy mo ang sasabihin mo pa sa kanya. Alam niya lahat? Alam niya. That I can assure you, kung may sekreto ka man, malalaman niyo yon in due time. Sa labanang ito, dugo at pamilya ang mangingibabaw, attorney. Kayo ng pamilya. Sa inyo, kay Alicia. Elaine, kunin mo yung mga deed of sale sa mga lupang binigay kila Alicia. At papabasa natin kay Senator. Yes. Hiya ka talaga.
Babagsak ka, Asturias. Babagsak ka rin, Elaine. 10 na mga pamilya ni Alicia. Ernestina, sino ba nagturo sa inyo ni Alberto ng kahayupan? Huwag mo sabihin ngayon na mas magaling na ang mga estudyante kaysa sa guro. Attorney, now what will I do with this? Ibibigay ba natin to kay Senator? Hindi, gumawa ka ng true copies na ito at padala mo kay Alicia. Na pabayaan natin mag-away-away ang pamilya niya. Huwag na tayo makihalo sa gulo. The problem is, kasali na tayo sa gulo. Doris, alam mo na siguro ngayon kung saan ka lulugar sa pamilya. Iho, balitaan mo ko pag manganganak na si Pipi, ha? Nakakasiguro ka ba lalaki nga yan? Opo, Lola. Carlos III ang papangalan sa akin. Vice, ikaw nang bahala sa munisipyo, ha? Wala kayong dapat alalahanin, Governor. Just be back safely. Thank you. Phoebe, basta tawagan mo ako 1 week bago ka manganak para na makuwi agad ako dito. I will. You enjoy the trip, ha? And Lola, Iha. I will miss you, Lola. Thank you so much for all the help you've given me. Ay, Tita Ramina, baka malate na po kayo sa flight niyo. Let's go. Let's go. Ingat po. You take care. Vice Gov, mag-merienda muna tayo sa taas. Okay. Okay. All this for me? Para sa'yo. I love it. Thank you. And that's not all. Di ba gusto mong mapasayo ang broadcasting network? Yes, but bakit hindi na lang natin iwan yan sa mga Montemayor? Mag-umpisa tayo ng bago. Serena, para makapagsimula tayo, dapat bumili tayo ng mga existing companies so that we don't have to start from scratch. Marami pang iba dyan. And besides, I don't think the MBN is for sale. That's what you think. Alam mo ba na the Montemayor business is falling apart? Alam mo, nananagip lang ako. Tomas, you already have me. Bakit lahat ng negosyo ni Leandro kailangan kunin mo pa? Why the concern towards Leandro? Don't tell me na ngayon na alam mo nang nagpakasal tayo, tsaka mo naman nalaman na may pagtingin ka pa dun sa senador mong kabit. Pero alam ni Alicia na tuloy-tuloy pa rin ang sustento ko sa kanila. I'm not so sure, Senator. Pero si Rosa Camila, I guess, cause this week nag-withdraw po siya ng 7 million from her account. 7 million? Para saan daw ito? I'm still checking on it, Senator. Hindi ko alam na may problema pa rin si Alicia tungkol sa pera. Si Ernestina, niloko na ako sa pera. Pera pala ni Tomas Locsin, nagpapatakbo ng kumpanya ni Lucinda. Ngayon, si Rosa Camila naman. Sir, I'm sure Rosa Camila has a reason for that money. I sure hope so. Ano ba nangyari sa pamilya ko? Nang una, pinagtabuyan ko ang pangatlo kong pamilya. Sumunod, inagaw naman sa akin ang pangalawa kong asawa. Ngayon, ang tunay kong pamilya mismo ang siyang nanloloko sa akin. Senator, is there a chance na pwede ninyong balikan si Alicia at Rosa Camila? Elaine, I don't know kung may babalikan pa ako. So, kailan mo umpisahan yung business mo? Immediately. Gagamitin ko yung lupa natin sa Timok. Natandaan mo, di ba meron pa yung existing structure? Ay, ayusin ko na lang para maging restaurant. So, may tanong ako sa'yo. Hindi naman sa nagdududa ako, ha? Pero bakit nga restaurant? Tapos you know, may kinalaman ba yung Rafael dyan? Di ba nagsimula ka sa kantin doon sa may pier? O, papatuloy ko lang. Uulitin ko, may kinalaman ba yung Rafael dyan? Nagkataon lang na chef din siya. So, hindi nga siya kasali dyan. Actually, kasali. Oh, kita mo?
Pag nagawa na yung restaurant, lilipat siya yung magiging chef. Ah, chef! Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Umova ang expenses para sa liner. More than $5 M. What? $5 million? My God, Quarry, ba't di mo man lang nireport to? Sinusuppress ni Ernestina ang figures, juggling all the funds. She was able to make it seem na future overhead expenses yan for next year. By that time, bayad na yan. Oh my God, hindi pa rin, Quarry. $5 million? Siguro naman kasabot niya yung taga-accounting at saka yung controller ng Montemayor Shipping Lines kung ganun. Exactly. Pati yung external auditor ng Montemayor Holdings. Kailangan malaman ni Daddy to. Not just yet. Amanda, wag muna hangga't natin na-calculate ang final figures. Gaano katagal? A month at least. Ganun ba? Oh, Bibi, hindi mo naman sinabi sa akin, dito pala yung pizza mo si Gerard. Hindi naman niya alam na dadating ako eh. So, ayun. Sorry, dahil may trabaho pa ako, so mauna na muna ako. Sige, walang problema. Okay. Bye. Bye, Carlito. Ingat. Mag-iingat ka, ha? Yes, mali. Kakain ka. Sige. Bye-bye. Ingat. Wala lang. Nandito, kinakamusta ko yung baby ko. Ano, kumusta na yan? Mukhang lumalaki na yan ah. Tapos na ang trabaho mo. Di ba bayad ka na?